Di nagpunta sina Simon at Basilio sa dula. Bandang alas 7 ng gabi. Si Simon ay umalis ng kanyang bahay at nakita ng mga kriyadong bumalik ng 2 beses kasama ang iba't ibang tao. Alas 8 ng gabi nang makita siya ni Macaron malapit sa kumbento ng Santa Clara na tila may minamanmanan sa may Cala de Hospital habang tumutunog ang kampana ng simbahan na nag-aanunsyo ng isang patay. Alas 9 nang makita siya ni Macaron Cosido sa paligid ng teatrong nakikipag-usap sa tila isang estudyanteng binilhal niya ng tiket bago tuluyang pumasok ng pintuan at lumabas muli at naglaho sa dilim ng mga puno. Ano naman ang pakialam ko? Ang muling sinabi ni Macaron Cosido. Ano ang mapapala ko sa pagsabi sa bayan? Si Basilio, sa kabilang banda, ay hindi rin nagpunta sa teatro. Sa halip ay abala sa pag-aaral at pag-aalaga kay Kapitan Tiago na patuloy lumalala dahil sa labis na paggamit ng opyo. Dala siyang pagsalitaan ng masakit at abasuhin ng mga may sakit. Ngunit patuloy siyang nagtiis dahil sa utang na loob at sa pagmamahal sa kasintaang si Huli. Sina Simon at Padre Irene ay nagsabi kay Basilio na pagtiisan at gamutin si Kapitan Tiago. Si Basilio ay nag-aalaga kay Kapitan Tiago na nakahiga sa kama. Kapitan. Basilio, kumusta si Kapitan Tiago? Ginoong Simon, malubha na po ang kalagayan niya. Si Simon ay umupo sa tabi ng kama. Naawa ako. Alam mo ba, Basilio, isang bagay akong kailangan sabihin sa iyo. Isang bagay na mahalaga sa ating kinabukasan. Si Simon ay nagsalita tungkol sa kanyang revolusyon. Ngunit naputol siya ng pag-ubo ni Kapitan Tiago. Kapitan! Nag-aalalang sabi ni Basilio. Si Kapitan Tiago ay humihinga ng hirap. Lumapit si Basilio para tulungan. Gawin mo ang iyong tungkulin, binata, ang sabi sa kanya ni Simon at Padre Irene. Binigyan siya ng isang munting sermon na nauukol sa bagay na iyon, na puno ng pananalig at sigabok, kaya't nakaramdam si Basilio ng simpatya mula sa pari. Nangako rin si Padre Irene na isang mabuting mapapasukan, isang mabuting lalawigan, at ipinahiwatig pa ang posibilidad na kunin siya bilang profesor. Uling inidyokan ni Simon na sumama sa hinagsikan laban sa mga Kastila. Sabi ni Simon, lahat ng hindi tutulong ay ituturing na kaaway. Nagmungkahi si Simon na natulungan ni Basilio na iligtas si Maria Clara sa kumbento ng Santa Clara habang nagkakagulo ang lumuksod. Gayunpaman, sabi ni Basilio na huli na ang lahat dahil pumanaw na si Maria Clara ng araw ding iyon. Hindi matanggap ni Simon ang balita at pilit na tinatanggi ang katotohanan. Maria Clara! Patay na siya. Nalaman din ni Basilio na si Maria Clara ay pumanaw mula sa isang sulat ni Padre Salvi na ipinadala kay Padre Irene. Nang nalaman ni Kapitan Tiago ang pagkamatay ng kanyang anak, nagpa siya itong pakalunod sa opyo dahil sa labis na kalungkutan. Na makumpirma ni Simon ang masamang balita, labis siyang nasaktan.
nagalit at nawalan ng lakas. Umalis siya sa silid na tila nawawala sa sarili. Habang paalis, narinig ni Basilio ang mga daing ng hinagpis ni Simon. Dahil sa nangyari, nawalan ng gana si Basilio na patuloy sa kanyang pag-aaral at nagmuni-muni sa mapait na kapalaran nila Simon at Maria Clara, na parehong nasawi sa gitna ng kanilang mga pangarap at